Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na The Lazarus Effect. Nagsimula ang kwento sa isang video footage experiment sa isang walang buhay na baboy na nakahiga sa isang operating table habang ang mga grupo ng medical researcher ay nagsasagawa ng eksperimento upang ibalik ang buhay nito. Makikitang nag-inject sila ng isang serum sa baboy at sabay na inactivate ang kanilang mga makina. Pagkaraan ng ilang sandali, ang baboy ay biglang nabuhay at gumalaw ng wala sa ayos. Hindi nagtagal, bumalik ito sa kanyang motionless state. Kasunod nito, makikilala ang mga medical scientist na si Frank, ang pinuno ng proyekto, at ang kanyang kasintahang si Zoe, na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanilang pananaliksik. Binubuo ang kanilang grupo ni Nico, isang computer expert, Clay, brainiac stoner o highly intelligent person, at ang magandang videographer na si Eva, na nagdodokumento ng kanilang mga eksperimento at pananaliksik. Magkakasama silang nagtulungan upang bumuo ng isang groundbreaking serum na pinangalanang Lazarus. Ang serum na ito ay idinisenyo upang mapanatili ang neural function sa mga pasyenteng under coma, at pahabain ang kanilang mga natitirang araw, kung saan maaari silang mabuhay muli, at sa hindi inaasahang pagkakataon, may potensyal din itong buhayin ang mga patay. Nagpasya ang grupo na subukan ng serum sa isang kamamatay lang na aso, na nagngangalang Rocky. Ng mga sandaling yon, kinukuhanan naman ni Eva ang proseso ng eksperimento. Sa simula, tila walang tugon ng aso, ngunit, sa pangalawang pagtatangka, nagsimulang tumahol at gumalaw si Rocky, na ikinasaya ng grupo dahil nagtagumpay sila sa kanilang eksperimento. Kinagabihan, inuwi ni na Frank at Zoe si Rocky at napansin nila ang ilang kakaibang pagbabago sa kalagayan nito. Gayunpaman, naniniwala sila na ito ay dahil sa pagkabigla. Dahil sa muling pagkabuhay nito, sa kalagitnaan ng gabi, pumasok si Rocky sa kwarto at umakyat sa kama. Kakaiba ang kilos nito, na natiling naroon ito sa tabi ni Zoe habang pinagmamasdan siya habang natutulog. Kinabukasan sa laboratorio, nagsagawa ang team ng MRI scan kay Rocky. Sa pamamagitan nito, natuklasan nila na ang utak ng aso ay dumadaan sa isang abnormal na aktibidad. Nalaman din nila na ang serum ay naroon pa rin sa daluyan ng dugo nito, kahit na ito ay dapat na nawala na sa loob ng ilang oras. Nang gabing yun, nag-iisang nagtatrabaho si Clay sa lab habang si Rocky ay ligtas na nakatago sa cage nito. Bigla siyang nakarinig ng malakas na tunog. Natuklasan niyang nakabukas ang refrigerator at ang mga laman nito ay nakakalat sa buong silid. Napansin din ni Clay na nakatakas si Rocky sa cage nito. Sinusubukan niyang akitin ito, ngunit walang epekto. Habang siya ay patuloy na naghahanap sa silid, ang aso ay biglang humarap sa kanya at umungol sa isang agresibong paraan. Nang sumunod na araw, ibinahagi ni Clay ang insidente sa ibang kagrupo. Iginiit niya na dapat ay patayin na nila ang aso bago pa lumala ang pagiging agresibo nito. Gayunpaman, hindi inintindi ng grupo ang kanyang mga iniisip. Nag-aalinlangan sila na baka maaaring siya ay nag-overreact lamang. Nang maglaon sa araw na yun, tinawagan ng presidente ng universidad si Frank at pinagalitan siya para sa kanyang mga kaduda-dudang mga eksperimento. Tinapos na din ito ang programa at kinuha ang kanilang pondo. Nakumbinsi si Frank na may nagbigay sa din ng footage ng kanilang mga eksperimento, lalo na ang mga may kinalaman sa serum testing sa mga hayop. Ang masama pa nito, dumating ang kanilang mga shareholder sa lab at ibinunyag na binili ng isang pangunahing korporasyong parmasyutiko ang kumpanyang nagpopondo sa kanilang proyekto. Ibinigay sa kanila ang kanilang research, mga kagamitan, at serum. Si Frank at ang kanyang mga kagrupo ay nalungkot dahil sa balita, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Sa init ng isyu, inakusahan ni Zoe si Eva bilang impormante sa Dean dahil may access siya sa kanilang footage. Sinabi din niya na timing ang mga kaganapan, pagkatapos nitong ibigay ang kopya ng footage. Pagkatapos mawala ang tensyon, nagpasya ang grupo na isagawa ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay, sa pamamagitan ng muling paggawa ng eksperimento at pag-film mismo ng proseso. Nang gabing yun, pumuslit sila sa loob ng lab gamit ang security pass na itinago ni Eva. Pagkatapos ay inihanda nila ang mga kinakailangang kagamitan, at nagdala ng isa pang patay na aso para sa gagawing proseso. Sa unang ilang minuto, ang lahat ay umayon sa plano, subalit, nagulo ang sitwasyon nang i-activate ni Zoe ang pangunahing switch ng kuryente at siya ay nakuryente dito. Nagsimulang magpanik ang buong team nang matuklasan nilang wala siyang pulse rate,
Pagkatapos ay binigyan siya ni Frank ng isang adrenaline shot sa kanyang dibdib, ngunit nananatili itong walang tugon. Sa sandaling ito, napansin ni Frank na nakasuot pa sa daliri nito ang engagement ring, kaya napagtanto niya na ito ang sanhi ng pagkakakuryente ni Zoe. Mabigat sa dibdib niya habang inilalagay niya ang walang buhay na katawan ni Zoe sa mesa. Kasabay noon ay nagulat ang grupo sa sumunod niyang gagawin, gagamitin niya ang serum para buhayin ito. Sina Clay, Nico, at Eva ay agad na nagpahayag ng kanilang mga alalahanin at pagtutol, nagpaalala ang mga ito sa kanya ng mga kahihinatnan sakaling magbalik ang isang patay na tao. Subalit, sinabi ni Frank na pananagutan nila ang pagkamatay ni Zoe at posibleng maharap sila sa kaso ng pagpatay kung hindi pa sila kikilos. At sa wakas, nakumbinsi niya ang grupo ngunit atubili silang sumang-ayon na suportahan siya. Sa sumunod na eksena, inilabas na ni Frank ang serum at itinurok ito sa katawan ni Zoe. Ang lahat ay sabik na naghihintay sa kanyang muling pagkabuhay, ngunit hindi ito nangyari. Sa halip, napansin ni Nico ang security guard na papalapit sa kanilang lab, kaya mabilis silang nagtago. Nang tuluyang umalis ang gwardya, bumalik ang grupo sa lab. Sabay-sabay silang nagulat nang makita si Zoe na nakaupo na sa mesa, pagkatapos ay agad siyang sinuri ni Frank, ngunit bigla siyang hinawakan nito at tinanong kung namatay ba siya. Pagkatapos, ang grupo ay nagsagawa ng isang MRI scan kay Zoe, nagulat sila sa kanilang natuklasan, nakita nila na ang kanyang katawan ay mabilis na gumaling, at isang malaking aktibidad ang nangyayari sa loob ng kanyang utak. Karaniwan, ang mga tao ay gumagamit lamang ng halos 10% ng kanilang kapasidad sa utak, ngunit sa kaso ni Zoe, nagagamit niya ang lahat ng 100%. Sa pagkakataong yun, naging maliwanag sa kanila na ang mga bagay ay hindi ganap na normal para sa kanya, habang nagsisimula niyang gamitin ang 100% ng mga function sa kanyang utak, nagkakaroon siya ng kakaibang kapangyarihan sa loob ng kanyang sarili. Kabilang dito ang telekinesis, na tumutulong sa kanya upang manipulahin ang mga bagay gamit ang kanyang isip, telepathy, na nagpapahintulot sa kanya upang malaman kung ano ang sinasabi ng iba, at ang panghuling kakayahan, ay ang dalhin ng ibang tao sa kanyang mga nakakatrauma na alaala. Samantala, ang grupo ay lalong naging maingat sa pagbabago ni Zoe, na napagtanto nila na hindi na ito ang dating Zoe na kakilala nila. Pinayuhan naman ni Frank ang grupo na kumilos na para maayos ang lahat sa paligid ni Zoe hanggang sa makahanap sila ng solusyon para dito. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig lahat ni Zoe ang kanilang pag-uusap at nakaramdam ito ng galit. Sa paglipas ng mga araw, lalong nararamdaman ni Zoe ang mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa kanyang sarili, ang kanyang mga daliri at kung saan siya in-injection ay umiitim ng walang dahilan, at sa tuwing malalapit siya sa mga ilaw ay nagkikislapan ang mga ito sa kanyang harapan. Bukod dito, natuklasan din niya na nakukuryente siya sa tuwing nadidikit siya sa tubig. Isang gabi, kinausap ni Zoe si Frank at ipinaliwanag ang lahat ng kakaibang pagbabagong nararanasan niya. May pagkakataon na dinala siya ng kanyang isip sa isang nasusunog na apartment. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Frank na ito ay ang kanyang nakakatrauma na alaala ng pagkabata, na naging bangungot niya mula noon. Pinaalala niya din dito na minsan nang natrap si Zoe sa isang nasusunog na gusali, kung saan nakarinig siya ng paghingi ng tulong, nakita rin niya ang mga sunog na kamay na kumapit sa kanya mula sa ilalim ng isang pinto. Pagkatapos nito, tinurukan ni Frank si Zoe ng light sedative at iniwan siyang mag-isa. Maya-maya, bumisita si Eva sa kanyang silid para tingnan siya sandali, ngunit paglabas niya ng silid, nagulat siya nang bigla siyang napunta sa isang nasusunog na gusali. Sa pasilyo, nakita ni Eva ang isang batang babae na may hawak na bagay sa kanyang kamay. Pagkatapos ay nawala ang batang babae, naiwan si Eva na napapalibutan ng nasusunog na mga kamay na umaabot sa kanya. Biglang hinawakan ng isang kamay ang kanyang pulso dahilan para magising siya sa isang sigaw. Ang grupo ay sumugod sa kanyang tabi. Nakita na ang kanyang pulso ay may marka ng pagkapaso. Sa nangyaring insidente, sinimulan ni Frank na kilalanin ang pagkakatulad ng panaginip ni Eva at ng paulit-ulit na bangungot ni Zoe. Ngunit bago niya lubos na maunawaan ang sitwasyon, natuklasan ni Nico na may isang misteryosong nilalang ang lihim na sinusubaybayan ang kanilang mga aktibidad at nagda-download ng data mula sa kanilang system sa loob ng ilang buwan. Maliwanag na kung sino ang nasa likod nito, alam ang kanilang kinaroroonan at may dulot na banta sa kanilang kaligtasan, kaya't napagtanto nila na sila ay nasa panganib. Hinimok ni Frank ang grupo na agad lisanin ng lab. Ilang sandali pa, napansin ni Nico na hindi na nakaupo si Zoe sa sopa, kaya't balisa siyang tsinek ang kwarto.
nang magsimulang kumikislap ang mga ilaw, bigla itong lumitaw sa kanyang likuran. Pagkatapos ay nakiusap si Zoe sa kanya na tulungan siyang maunawaan ang mga kakaibang pagbabagong pinagdadaanan niya. Sa desperadong pagtatangka na manipulahin si Nico, sinubukan niyang halikan nito, ngunit tinanggihan ito ni Nico. Sa kasamaang palad, naging masamang desisyon nito para kay Nico dahil biglang nagbago ang itsura ni Zoe, lumabas ang demonyo sa loob nito, biglang umitim ang mga mata niya at nagdilim ang kwarto. Pilit siyang pinapakalma ni Nico ngunit bigla siyang nawala. Pagkatapos, sa pamamagitan ng security camera, makikita si Nico na hinila malapit sa closet ng isang hindi nakikitang puwersa. Sumisigaw siya at humihingi ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Ilang sandali pa, bumalik si Zoe at ginamit ang kanyang telekinetic powers para wasakin ang closet at brutal na pinatay ang kawawang si Nico. Sa sumunod na eksena, dumating ang natitirang mga miyembro ng grupo upang tingnan si Zoe, at nakita siyang nakaupo sa isang sopa. Tinanong nila ito tungkol sa kinaroroonan ni Nico, ngunit nagkunwari siyang walang alam. Habang lumilipas ang oras, lalong nag-aalala si Clay at sinubukang humingi ng tulong, ngunit bago pa niya ito magawa, biglang naputol ang kuryente, dahilan upang mawala ang kanilang komunikasyon. Nabigo at desperadong malaman ang totoo kaya't hinarap ni Clay si Zoe at tinanong kung ano ang kanyang ginawa. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat. Ngunit si Zoe ay nanatiling nakakatakot ang itsura. Ginamit nito ang kanyang kapangyarihan para mabulunan si Clay gamit ang sarili nitong vape device. Agad namang sumugod sina Frank at Eva para tulungan si Nico. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi na kinaya ni Clay ang paghihirap dahilan upang ito ay mamatay. Tinitigan ni Frank ang kanyang nobya at napansin niyang nakangiti ito ng nakakatakot. Sa wakas ay napagtanto niya na ito ang may pananagutan sa lahat ng ito. Sa sandaling yon, namatay ang mga ilaw at nawala si Zoe. Alam ni Frank na isusunod na siya nito kaya nagpasya siyang patayin na si Zoe. Naghanda siya ng isang injection na puno ng nakamamatay na kemikal na karaniwang ginagamit para sa pag-euthanize ng mga hayop. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang plano kay Eva at hinimok itong manatiling nakatago hanggang sa bumalik siya para iligtas ito. Di nagtagal, nakita ni Frank si Zoe sa pasilyo at sinikap niyang tiyakin dito na makakahanap siya ng solusyon sa nangyayari sa kanya. Maluhaluhang tinanong siya nito kung mahal pa niya ito, na aminado naman siya. Gayunpaman, nababasa nito ang kanyang isipan at napagtanto ni Zoe na ang tingin nito sa kanya ay ibang tao na, isang taong hindi na niya mahal at gusto. Nagalit si Zoe sa kanyang nalaman. Sa sobrang galit nito, unti-unti niyang napatay ang kanyang kasintahan sa pamamagitan ng pagsakal dito. Pagkatapos ay tinurukan niya pa ang kanyang sarili ng natitirang serum para lalo siyang lumakas. Samantala, inihanda ni Eva ang pang-injection na puno ng mga nakamamatay na kemikal. Gusto niyang tapusin si Zoe para sa lahat. Ngunit habang papalapit ito sa kanya, hindi inaasahang napunta siya pabalik sa nasusunog na gusali. Doon, nakilala niya ang isang batang babae, na lumalabas na ito ang mas batang bersyon ni Zoe. Ang batang ito ay nag-alok sa kanya ng isang pangsindi ng apoy, na nagpapakita na siya ang nagsimula ng sunog. Sa sandaling ito, sa wakas ay naiintindihan na ni Eva kung bakit nararanasan ni Zoe ang mga bangungot na yun, dahil nakakaramdam pa rin ito ng pagka-guilty sa nangyaring sunog, na kumitil sa buhay ng maraming tao. Pagkatapos ay inaliw ni Eva ang batang si Zoe. Tiniyak niya dito na hindi nito lubos na kasalanan ang nangyari. Nakiusap siya dito na buksan ang pinto ng kapitbahay at pakawalan ang kanyang mga hinanakit. Gayunpaman, bigla silang nag-ambala nang dumating si Zoe, na ngayon ay nagkaroon ng demonyong anyo. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila, na may maitim na mga mata at sunog na balat, ngunit bago ito makarating sa kanila, binuksan ng batang si Zoe ang pinto ng kapitbahay, na naging sanhi ng biglaang pagsiklab ng liwanag sa kanila. Pagkatapos ay bumalik sa realidad si Eva at makikitang itinusok nito ang pang-injection sa dibdib ni Zoe. Sa wakas ay napagtanto ni Zoe ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin, ngunit sinaksakan pa ulit siya ni Eva ng gamot upang mabisang mamatay. Hindi nagtagal, dumating ang mga paramedic at bumbero sa pasilidad. Ang isa sa mga bumbero ay lumapit kay Eva at inalok siya ng tulong, ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na ang bangkay ni Zoe ay nawawala. Sa isang nakagugulat na pangyayari, ang bumbero ay walang iba kundi si Zoe na nakabalat kayo. Sinubukan ni Eva na tumakbo palayo, ngunit si Zoe ay agad na pinutol ang kanyang leeg.
dahilan upang agad siyang mamatay, at sa huli, inilapag ni Zoe ang bangkay ni Frank sa isang mesa at tinurukan ito ng serum, pagkatapos bigla itong nabuhay. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.